Isang mapagpalang araw, mga minamahal kong kasama sa paglalakbay sa ilalim ng buwan. Ako ang inyong gabay sa mga misteryo ng kalawakan. Ngayon, huminga tayo ng malalim sapagkat ang araw na ito ay isa sa mga araw kung saan ang isang maling salita ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na kamalasan na tatagal ng isang buwan. Ngunit huwag mangamba. Narito ako upang ituro sa inyo ang lihim na landas para maiwasan ang mga patibong ng tadhana. Ngayon ay ang ika-26 na araw ng buwan. Ang ating reyna ng gabi ay nasa kanyang yugto ng pagliit na tinatawag na waning gibus at siya ay naglalakbay sa masinop at mapanuring konstelasyon ng Virgo. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang enerhiya na kasing delikado ng paglakad sa manipis na yelo. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang palaka o masangkop, ang palaka sa latian. Ito ay isang paalala na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng malakas na boses ay naglalaman ng karunungan. Suriin natin ang mas malalim ang simbolismo at mistikong diwa ng araw na ito. Ang palaka sa latian ay kumakatawan sa huwad na karunungan, sa napalaking ego at sa pagiging abala sa mga walang kabuluhang usapan. Ito ang enerhiya ng pagyayabang na walang laman. Ang enerhiya nito ay hindi aktibong mapanira, kundi pasibong mapaminsala. Hinihila ka nito pababa sa kumunoy ng pagkaabala sa sarili at paghuhusga. Ang araw na ito ay konektado sa elemento ng lupa na nagpapalakas sa ating koneksyon sa material na mundo. Ngunit sa negatibong aspeto nito, maaari itong maging sanhi ng pagkabaon sa mga makamundong pagnanasa. Ang mga kulay ng araw na ito ay dilaw, kulay kape, at ang maduming berde ng latian. Mga kulay na nagpapaalala sa atin na mag-ingat sa panlilinlang at pagwawalang kilos. Ang mga bato na makakatulong sa atin ngayon ay ang yellow jade at chrysoprase na nagbibigay proteksyon laban sa negatibong enerhiya at panloloko. Ang pangkalahatang mensahe ng universo para sa araw na ito ay matutong kilalanin ang tunay na karunungan mula sa huwad na pagmamataas. Ang pinakamalaking laban ngayon ay hindi sa labas, kundi sa loob ng ating mga sarili, laban sa ating sariling ego. Upang lubos nating maunawaan ang enerhiya ng araw na ito, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang sinaunang kwento, ang alamat ng palakang naghahangad maging hari. Sa isang malawak at tahimik na latian, may isang palaka na nagngangalang Kukak. Siya ang may pinakamalakas na boses sa lahat. Gabi-gabi, ang kanyang pagkukak ay nangingibabaw at dahil dito, inakala niyang siya ang pinakamakapangyarihan. Ako ang hari ng latian, sigaw niya gabi-gabi. Ang ibang mga hayop ay napapailing na lamang. Isang araw, isang matandang tagak ang dumapo malapit sa kanya. Ginoong palaka, sabi ng tagak sa mahinahong boses, tunay ngang malakas ang iyong tinig. Ngunit ang lakas ng boses ay hindi nangangahulugang kapangyarihan o karunungan. Nainsulto si Kokak. Anong alam mo, matandang ibon? Ang aking kukak ay nagpapatigil sa mga kulisap at nagpapayanig sa mga dahon. Ako ang pinakamahalaga rito. Upang patunayan ito, buong lakas siyang kumukak ng kumukak. Hindi pinapansin ang papalapit na anino mula sa itaas. Habang abala siya sa pagpapakitang gilas, isang lawin ang mabilis na dumagit sa kanya. Sa kanyang huling sandali, naunawaan ni Kukak ang sinabi ng tagak. Ang kanyang kayabangan ang naging sanhi ng kanyang kapahamakan. Ang kwentong ito ay isang malinaw na paalala. Ang enerhiya ngayon ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagpakumbaba. Ang sobrang pagpapakitang gilas at pagyayabang ay maaaring umakit ng hindi inaasahang panganib. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hula at palatandaan mula sa tadhana. Maging mapagmatyag sa mga sinyalis na ipinapadala ng universo. Una, kung makakita ka ng isang tunay na palaka
o kahit larawan nito. Ito ay direktang paalala na suriin mo ang iyong mga motibo at iwasan ang pagyayabang. Pangalawa, kung may mahulog kang isang mahalagang bagay, ito ay senyales na kailangan mong magdahan-dahan at maging mas maingat sa iyong mga kilos. Pangatlo, ang makarinig ng hindi sinserong papuri ay isang pagsubok sa iyong ego. Huwag hayaang lumaki ang iyong ulo. Ikaapat, ang biglaang pagnanais na magyabang o magkwento ng iyong mga tagumpay ay isang patibong. Manahimik ka na lang. Ikalima, ang pagiging iritable sa maliliit na bagay ay senyales na masyado ka ng kritikal. Huminga ng malalim at mag-relax. Ikaanim, ang makakita ng kidlat na walang kasunod na ulan ay simbolo ng mga huwad na pangako at ilusyon. At ikapito, kung may kumausap sa iyo para mangutang, mag-ingat. Malaki ang posibilidad na ito ay isang panloloko. Ang mga panaginip sa gabing ito ay kadalasang mapanlinlang at sumasalamin sa ating mga takot at kayabangan. Kung nanaginip ka ng putik, maruming tubig o latian, nangangahulugan ito ng kalituhan sa iyong buhay. Huwag ituring ang mga panaginip ngayong gabi bilang isang hula, kundi bilang isang salamin ng iyong kasalukuyang estado ng isip. Ang mga taong ipinanganak sa ika-26 na araw ng buwan ay may komplikadong personalidad. Sila ay maaaring maging lubos na matalino at mapagmasid o maging biktima ng kanilang sariling kayabangan. Ang kanilang misyon sa buhay ay lampasan ang kanilang ego at hanapin ang tunay na karunungan sa pagpapakumbaba. Paano naaapektuhan ng enerhiya ng araw na ito ang mga mahahalagang aspeto ng ating buhay? Sa pag-ibig at relasyon, napakataas ng panganib ng mga pag-aaway dahil sa maliliit at walang kwentang bagay. Dahil sa impluensya ng Virgo, magiging mas kritikal tayo sa ating mga kapareha. Iwasan munang pag-usapan ang mga seryosong problema. Sa karera at pananalapi, ito ay isang mapanganib na araw para sa mga bagong kasunduan, pamumuhunan o pagsisimula ng negosyo. Mataas ang tsansa ng panloloko. Mas mainam na ituon ang pansin sa mga nakagawiang gawain na nangangailangan ng atensyon sa detalye. Huwag maglabas ng malaking pera at iwasang ipagyabang ang iyong mga tagumpay sa trabaho. Sa kalusugan at kagandahan, ang ating sistemang panunaw ay partikular na sensitibo ngayon. May panganib ng food poisoning, umiwas sa mga mabibigat at matatabang pagkain. Ang enerhiya natin ay mababa, kaya iwasan ang matinding ehersisyo. Sa espiritual na pag-unlad, ito ang perpektong araw para sa katahimikan, pagninilay-nilay at paglaban sa sariling ego. Ang pagdarasal at meditasyon ay epektibo, ngunit dapat itong maging taus-puso at hindi para magpakitang tao lamang. Ano ang mga dapat nating gawin upang magamit ang enerhiya ng araw na ito sa positibong paraan? Narito ang ilang mga praktikal na gawain at ritual. Una, ang ritual ng katahimikan at pagmamasid. Ang layunin nito ay pigilan ang sarili mula sa walang kabuluhang usapan at paghuhusga. Magsindi ng isang puting kandila, umupo sa isang tahimik na lugar sa loob ng 15 minuto. Panoorin lamang ang iyong mga iniisip nang hindi ito hinuhusgahan. Pagkatapos, mangako sa sarili na dadalhin mo ang kapayapaang ito sa buong araw. Pangalawa, ang proteksyon at pag-uugat gamit ang bato. Kung mayroon kang yellow jade or chrysoprase, hawakan ito. Ipikit ang iyong mga mata at isipin na may mga ugat na tumutubo mula sa iyong mga paa pababa sa lupa. Damhin ang katatagan mula sa lupa at hayaang dumaloy palabas ang lahat ng iyong kayabangan at pagkabalisa. Pangatlo, ang ritual ng paglilinis gamit ang tubig. Bago matulog, maligo gamit ang tubig na may halong asin. Habang ginagawa ito, isipin na ang tubig ay hindi lamang naglilinis
ng pisikal na dumi, kundi pati na rin ng lahat ng negatibong enerhiya, ilusyon at pagdududa na naipon mo sa buong araw. At para sa ating kalusugan, inirerekomenda na kumain ng mga magagaan na pagkain tulad ng mga gulay, prutas at sinabawang pagkain. Uminom ng maraming tubig o herbal tea. Ang mga pagkaing ito ay makakatulong na linisin ang iyong sistema. Ang ating tiyan at bituka ay ang mga bahaging pinakasensitibo ngayon, kaya mag-ingat sa iyong kinakain. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal gawin sa araw na ito. Ito ang mga bakod na poprotekta sa atin mula sa pagkahulog sa latian ng kamalasan. Una, sa larangan ng pakikipag-ugnayan, bawal magyabang o magbuhat ng sariling bangko. Bawal makipagtsismisan. Bawal mangako ng kahit ano na hindi kasigurado. Bawal magsimula ng argumento. At bawal makipagplastikan o magbigay ng hindi sinserong papuri. Ang paglabag sa mga ito ay nagpapakain sa negatibong enerhiya ng araw at nagdudulot ng kahihiyan at alitan. Pangalawa, sa usaping pinansyal, bawal bumili ng mamahaling bagay. Bawal magpautang o mangutang ng pera. Bawal pumirma ng anumang kontrata. Ang mga desisyong pampinansyal na gagawin ngayon ay malamang na magdulot ng pagkalugi. Pangatlo, sa mga emosyonal at personal na gawain, iwasang tumitig ng matagal sa salamin. Maaari nitong baluktutin ang iyong pagtingin sa sarili ngayon. Bawal magsimula ng bagong proyekto. At higit sa lahat, bawal magpadala sa galit o inis. Ang bawat pagbabawal na ito ay may malalim na dahilan. Ang pagyayabang ngayon ay aakit ng inggit at kabiguan bukas. Ang perang inutang ngayon ay magiging pabigat na tila walang katapusan. Ang alitang sinimulan ngayon ay lalaki at mag-iiwan ng malalim na sugat. Ang latian ay may kapangyarihan lamang sa mga taong kusang loob na tumutuntong dito. Ngayong alam mo na kung saan ang tuyong lupa, lakaran mo ito ng may pagpapakumbaba at karunungan. Naway gabayan kayo ng liwanag ng buwan sa inyong paglalakbay hanggang sa muli nating pagkikita.